Nang pumasok ako sa husgado ng umagang iyon, gumulong ang mga mata ng anak kong si Liwayway, at may binulong siyang nakakainsulto sa asawa niyang si Dario. Pero biglang may kakaibang nangyari. Tuminingala ang hukom, natulala ng tuluyan, at bumulong sa hindi makapaniwala, siya pala iyon. Tahimik na napuno ang buong husgado. Wala ni isa man sa kanila ang may alam kung sino talaga ako hanggang sa sandaling iyon. Binago ng paglilitis na iyon ang lahat. Mav ang pangalan ko. 69 anyos na ako at hanggang ilang buwan lang ang nakaraan. Ordinaryong lola lang ako sa araw-araw. Tuwing umaga, gumigising ako ng alas 6, nagtitimpla ng kape sa parehong basag na tasa na ginagamit ko ng 20 taon. At tumitingin sa labas ng bintana ng maliit kong kusina habang dinidiligan ko ang mga African violet na sobrang minahal ng yumaong asawa ko. Simple, mahuhulaan na buhay na puno ng maliliit na gawain na nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Sa loob ng 45 taon, ako ang ina na isinakripisyo ang lahat para sa tanging anak kong si Liwayway. Nagtatrabaho ako ng gabi sa paglilinis ng opisina, nagbebenta ng homemade cupcakes tuwing weekend, at nagtatahi ng damit para may dagdag na kita. Lahat iyon para makapagkolehiyo siya at magkaroon ng buhay na hindi ko naranasan. Nang mag-asawa siya kay Dario, isang lalaking puno ng yabang na ni minsan, ay hindi nagsabi ng magandang salita sa akin. Nilunok ko ang pride ko at tinanggap sila sa bahay ko tuwing linggo na may nakahandang hapag at pinakamabuting ngiti. Akala ko pagkamatay ng asawa ko, kami ni Liwayway ay magkakalapit pa. Gaano ako kamangmang. Sa halip na makahanap ng ginhawa sa isa't isa, nagsimula na akong tingnan ni Liwayway bilang pabigat. Ang mga dalaw niya ay naging tungkulin na lamang at malamig. Ang mga tawag niya ay laging paunti ng paunti. At ang mga dahilan niya para iwasan ako ay lalong naging malikhain. Ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko ay nangyari sa isang maulang Huwebes ng Oktubre. Inihanda ko ang paborito niyang chicken and dumplings. Yung tipong ilang oras kong inihahanda. Pero laging nakakangiti siya noon nang bata pa siya. Inilabas ko ang pinakamagandang mantel ko. Yung may borda na ginawa ko noong teenager pa siya. At bumili pa ako ng sariwang bulaklak para sa centerpiece. Nang dumating sila, pumasok si Dario sa bahay ko na parang siya ang may-ari. Humilata sa upuan ng yumaong asawa ko. At binuksan ang tea nang hindi man lang bumati. Suot ni Liwayway ang birding damit na ako mismo ang bumili sa kanya. Pero malamig na parang yelo ng Enero ang ekspresyon niya. Nay, kailangan nating mag-usap. Sabi niya sa tonong nabuo niya mula ng mag-asawa. Tono na parang hindi na siya ang anak ko. Naupo siya sa dulo ng upuan na parang nagmamadali ng umalis. Nagdesisyon na kami ni Dario. Patuloy niya habang si Dario ay nakaupo sa sofa. Nakadikit ang mata sa tea. Masyado nang malaki ang bahay na to para sa'yo. Hindi mo na kaya pang alagaan mag-isa. At kailangan namin na mas malaki kapag nagkaanak na kami. Nakahanap na kami ng magandang retirement home para sa mga katulad mo. Parang bumukas ang sahig sa ilalim ko. Ito ang bahay kung saan nag-first steps si Liwayway, kung saan nagdiwang kami ng bawat birthday, kung saan namatay ang tatay niya habang hawak ang kamay ko. Bawat sulok ay puno ng pinakamahal naming alaala. Bawat larawan sa dingding ay nagsasabi ng kwento namin. Pero ito ang tahanan natin. Dito lahat ng alaala natin. Pakiusap ko, nanginginig ang boses. Bawat salita ay parang nababasag habang lumalabas sa bibig ko. Nasa puso ang alaala. Nay, hindi sa dingding. Sagot niya na may lamig na nagpawala ng init sa katawan ko. Bukod pa roon, maraming aktibidad sa community para sa mga katulad mo. Mas maganda roon para sa'yo. May kasama kang kasing edad mo. Ngumiti si Dario ng may kasiyahan habang sinisimulan niyang sukatin ng mata ang mga kwarto. Na parang siya na ang may-ari. Para sa ikabubuti yan. Ginang Mav. Dagdag pa niya sa peking ngiti na kinamuhian ko ng kinamuhian. Kami na ang bahala sa lahat ng papeles. Huwag ka nang mag-alala kahit ano. Parang nabiyak sa libu-libong piraso ang puso ko. Ang sarili kong anak, ang anak na isinakripisyo ko ang kabataan, kalusugan, at pangarap, ay itinaboy ako sa sarili kong bahay para ibigay ito sa lalaking iyon na kasuklam-suklam. Nagbabanta ang luha pero pinigil ko. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan na makita akong umiyak. Kailangan ko pang mag-isip. Bulong ko sa natitira kong kaunting dignidad. Wala nang masyadong isipin, Nay, sagot ni Liwayway, tumayo na. Napagdesisyunan na. May darating na appraiser sa bahay sa susunod na linggo. At umalis sila. Iniwan nila ang chicken and dumplings ko na hindi man lang nasagi, ang mga bulaklak na nalanta, at ang puso kong nabasag sa hapag na dating puno ng saya ng pamilya. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Naupo ako sa kusina at tinititigan ang mga larawan sa dingding. Babi pa si Liwayway. Si Liwayway sa unang araw ng pasukan.
Si Liwayway sa graduation. Sa bawat larawan, naroon ako, yakap siya, nagyayakapan kami, ngumingiti ng may pride. Paano nangyari ito? Paano ang batang minsang nagsabi na ako, ang kanyang hero, ay nagtrato na sa akin na parang basura? Ang mga sumunod na araw ay bangungot. Dumating si Dario na may dalang real estate appraiser nang walang babala. Isang lalaki sa kulay abong suit na lumibot sa bahay ko na parang paninda lang. Kumuha siya ng notes, nagsukat ng kwarto, at nagsalita tungkol sa potensyal at kailangang renovation na parang wala man lang ako roon. Kasama niya si Liwayway, tumatango sa bawat masasamang sinabi tungkol sa bahay ko. Matanda na ang mga tubo, sabi ng appraiser, at luma na ang mga tiles sa kusina. Kailangang palitan lahat. Ang mga tiles na iyon ay siya mismo ang naglagay ng asawa ko ng 0 anyos pa si Liwayway. Bawat isa ay ilang oras ng trabaho, pag-ibig, at pag-asa para sa kinabukasan namin. Pero sa kanila, hadlang lang iyon sa bagong buhay nila. Umabot sa pinakamababa ang kahihiyan ng magdala si Liwayway ng mga brochure ng retirement community. Tingnan mo, Nay, maganda ang mga hardin at may bingo tuwing Martes. Sabi niya sa peking tono na ginagamit niya kapag gusto niya akong kumbinsihin. May nor sa 24 paghahati 7. Mas ligtas ka roon. Ligtas. 3 dekada akong nakatira sa bahay na tunawalang anumang problema. Kilala ko lahat ng kapitbahay. May routine ako, mga halaman, alaala. Pero kay Liwayway, wala iyang halaga. Ang mahalaga lang ay makaalis ako sa daan niya. Sa araw na hindi ko inasahan, dumating sila na may mga papeles. Pumasok si Dario na parang siya ang may-ari. Kasunod si Liwayway at isang lalaking nagpakilala bilang abogado. Ginang Mev, handa na ang lahat ng dokumento para sa transfer ng property. Kailangan lang ng pirma mo. Transfer. Tanong ko, litong-lito. Akala ko ibebenta ninyo ang bahay. Umilag si Liwayway ng tingin. Nagdesisyon na kami ni Dario na panatilihin na lang. Mas maganda sa pamilya kung hawak ang mga property. Doon ko naunawaan lahat. Hindi lang nila ako gusto palayasin. Gusto nilang kunin sa akin ang bahay. Ang mana na pinaghirapan naming mag-asawa. Panloloob na nakabalot ng pag-aalala sa anak. Hindi ako pipirma ng kahit ano. Sabi ko sa pinakamatigas na boses na kaya ko. Biglang tumayo si Dario. Ganap na nagbago ang mukha. Ipinakita ang galit na laging itinago noong buhay pa ang asawa ko. Ginang, hindi na kayo nakakapagdesisyon. Si Liwayway ang tanging heir ninyo. At para sa ikabubuti ninyo ang ginagawa niya. Bahay ko ito, sigaw ko. Nagulat pa ako sa sariling lakas. At hindi ako aalis. Nay, huwag ninyo ng pahirapan. Bulong ni Liwayway, sa wakas ay may bahid ng pagkailang. Alam ninyo namang hindi na kayo makakapag-isa. Noong 1 linggo, nakalimutan ninyong patayin ang gasol. Kasinungalingan niyon. Ni minsan ay hindi ko nakalimutan patayin ang gasol. Pero ngumiti si Dario na parang nahanap na ang perpektong dahilan. Sige na, way. Hindi na maganda ang lagay ng nanay mo. Delikado siyang iwan mag-isa. Huminga ng malalim ang abogado. Ginang, kung hindi kayo voluntaryong pipirma, maaring kailanganin nating galugarin ang ibang legal na paraan. Halimbawa, incapacity proceeding. Naramdaman ko na parang sinisara ang mundo sa paligid ko. Handang ideklara akong walang kakayahang mag-isip ng sarili kong anak para nakawin ang bahay ko. Ang lalaking tinanggap ko bilang manugang ay nananakot sa akin sa sarili kong sala. At ako, isang 69 anyos na babae, ay nag-iisa laban sa kanila. Kailangan ko pang mag-isip. Bulong ko na parang talo na. 1 linggo lang ang ibinibigay namin. Sabi ni Dario ng malamig. Pagkatapos, gagawin namin ang kailangan. Nang umalis sila, bumagsak ako sa upuan ng asawa ko at umiyak nang hindi ko na ginawa mula ng libing niya. Umiyak ako para sa anak na nawala, sa bahay na kinukuha sa akin, sa buhay na guguho sa paligid ko. Pakiramdam ko'y niloko, nilait, walang-walang depensa. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa buhay ko, naisip kong sumuko na lang. Baka tama sila. Baka matanda na talaga ako. Mahina, walang silbi para makipaglaban. Baka mas mabuti pang tanggapin ang kapalaran at tahimik na mawala gaya ng gusto nila. Pero may isang bagay sa loob ko na ayaw mamatay. Isang maliit na apoy ng dignidad na nakatago pa rin sa dibdib ko. Hindi ko sila hahayaang yurakan ako nang walang laban. Hindi pagkatapos ng buong buhay ng sakripisyo at pagmamahal. Kinabukasan, mag-isang bumalik si Liwayway. Sandali akong napuno ng pag-asa. Baka nagbago ang isip niya. Baka humihingi siya ng tawad. Gaano ako nagkamali? Nay, dumating ako para tulungan kang mag-impake. Sabi niya sa robotic na tono na kinagawian niya. May dala akong mga kahon.
Magsimula na tayo sa mga damit mo. Tinitigan ko siya. Hinanak ang kahit anong bakas ng batang pinalaki ko. Pero estranghero lang ang nakita ko. Malamig at kalkulado. Wey, pakiusap, magbago ka ng isip. Nanay mo ako. Kaya nga ginagawa ko ito. Sagot niya nang hindi ako tinitingnan sa mata. Dahil mahal kita at gusto ko ang pinakamabuti para sa'yo. Pagmamahal. Ito pala ang pagmamahal. Tanggalan ako ng tahanan, dignidad, lahat ng natitira sa akin. Iyan pala ang pagmamahal. Sa mga susunod na oras, sinimulang iimpake ni Liwayway ang mga gamit ko na parang walang kwentang bagay. Kinuha niya ang mga family picture at basta-basta isinaksak sa kahon. Isinilid niya ang mga libro na ibinigay sa akin ng asawa ko. Ang mga plato mula sa wedding china namin. Ang mga mantel na binurdahan ko sa maraming gabing hindi natutulog. Luma na tong damit na to, Nay. Hindi mo na siguro kailangan. Sabi niya habang hawak ang morning dress ko. Yung suot ko sa libing ng asawa ko. Huwag mo nang kunin. Pakiusap ko. Pakiusap, iwan mo na lang. Pero nailagay na niya sa donation bag. Walang halaga ang sakit ko. Walang halaga ang nararamdaman ko. Wala akong halaga. Ang huling dagok ay nang matagpuan niya ang jewelry box ko. Sa loob ay ang wedding ring ko. Ang hikaw na ibinigay sa akin ng asawa ko sa ika-20 taon namin. At isang maliit na gold chain naman ako sa nanay ko. Mas ligtas tong alahas sa safety deposit box. Sabi ni Liwayway, isinilid sa bag niya. Baka mawala o manakaw sa community. Akin yan, sigaw ko, sinubukang agawan ang bag. Nay, nag-iinit na kayo. Pinatunayan lang nito na hindi na kayo makakapag-alaga sa sarili ninyo. Sagot niya sa nakakapanindig balahibong kalmado. Sa sandaling iyon, alam kong nawala na sa akin ng tuluyan ang anak ko. Ang Liwayway na kilala ko ay namatay na. At ang pumalit ay isang babaeng walang puso. Ginagamit ni Dario at binulag ng kasakiman. Nang gabing iyon, nang umalis si Liwayway na dala ang alahas ko at pinakamamahal kong alaala, naiwan akong mag-isa sa kalahating walang laman na bahay. Ang mga blankong dingding ay nagpapaalala kung gaano kaliit na ang natitira sa akin. Kung gaano kadali nilang gibain ang isang buong buhay. Hindi ako makakain. Hindi ako makatulog. Naupo ako sa sahig ng sala. Napaligiran ng mga bukas na kahon at nakakalat na alaala. At naisip ko kung paano nangyari ito. Sang punto ako naging invisible. Kailan ako leave ng kwenta. Ang mga sumunod na araw ay impyerno. Maagang dumarating si Dario tuwing umaga para i-supervise ang proseso na parang hindi ko kaya mag-impake mag-isa. May dala siyang mga estranghero na nagsusukat, kumukuhanan ng litrato, at nagtatasa sa bawat sulok ng bahay ko. Pinag-usapan nila ako na parang wala ako roon. Na parang luma ng muebles na kailangang alisin. Kailangang bilisan ng matanda, sabi ni Dario kay Liwayway. Darating na ang mga tagalipat sa Lunes. Bayerns noon. 3 araw na lang ako sa tinitirhan kong 30 taon. Kung saan ko pinalaki ang anak ko. Kung saan ko minahal at minahal ako. Paano kung hindi ko matapos mag-impake? Tanong ko ng mahina. Huwag kang mag-alala, Nay. Sagot ni Liwayway nang hindi umaangat ang tingin sa cellphone. Ayusin ng mga tagalipat ang lahat. Kunin mo lang ang importante. Importante, na parang kaya namang ikondense ang buong buhay sa importante. Nang hapon na iyon, pagkaalis nila, nilibot ko ang bahay ko na parang multo. Hinawakan ko ang mga dingding na pininturahan ng asawa ko. Naupo ako sa bawat upuan kung saan kami kumakain ng almusal bilang pamilya. Binuksan ko ang bawat drawer na may maliliit na kayamanan mula sa nakaraan. Sa drawer ng desk ng asawa ko, natagpuan ko ang mga lumang sulat, bayad na bills, at ilang dokumento na hindi ko pa tinitingnan. Karaniwan ay walang kwenta. Pero may isang folder na hindi ko pa nakita. May markang initials ng asawa ko at may maliit na kandado. Dahil kuryoso at desperado akong makahanap ng kahit ano para makakonekta sa mas magandang panahon, hinanap ko ang susi sa mga karaniwan niyang taguan. Natagpuan ko sa wakas sa loob ng lumang libro. Nakabookmark sa pahina tungkol sa investment at property. Nang binuksan ko ang folder, nagbago ng tuluyan ang mundo ko. May mga dokumento na hindi ko lubos na naiintindihan. Pero isa agad ang nakatawag ng pansin ko. Isang testamento na may petsa 6 na buwan bago mamatay ang asawa ko na hindi ko pa nakita kailanman. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa. Mas malayo ang pananaw ng asawa ko kaysa sa inaakala ko. At si Liwayway, ang mahal kong Liwayway, ay walang kaalam-alam sa matutuklasan niya. Sa nanginginig na kamay, sinimulang basahin ang testamento na magbabago ng buhay ko ng tuluyan. Ang asawa ko, na laging tahimik sa usapin ng pera, ay mas masipag kaysa inaakala ko sa huling mga taon niya. Ipinakita ng dokumento na ang mahal kong asawa
ay hindi lang ordinaryong empleyado gaya ng akala ko. Sa loob ng mga dekada, tahimik siyang nag-invest ng bawat sobrang sentimo na kinikita niya. Bumili siya ng maliliit na property noong mura pa. Nag-invest siya sa stocks ng mga kumpanya na milyon-milyon na ngayon ang halaga. At nag-ipon siya ng yaman na hindi ko maimagine kahit sa pinakahibang kong panaginip. Pero hindi lang iyon. Malinaw na nakasaad sa testamento na ako ang tanging tagapagmana ng lahat. Si Liwayway ay tatanggap lamang ng maliit na halaga kung mamatay ako. At kung inaalagaan niya ako ng may pag-ibig at respeto sa huling mga taon ko. Mas matalino ang asawa ko kaysa inaakala ko. May nakita siya kay Dario na ayaw kong tanggapin. May isa pang klause na nagpawala ng hininga ko. Ang asawa ko ang may-ari ng buong building kung saan nakatira sina Liwayway at Dario. Ang apartment na akala nila ay binabayaran nila, buwan-buwan ay sa amin pala. Lahat ng tenant sa building ay nagbabayad ng upa sa amin. At automatikong naideposito iyon sa account na wala akong kaalam-alam. Sa nanginginig na daliri, hinanap ko sa mga papel hanggang makita ko ang bank statements. Napakalaki ng halaga. Sa loob ng 2 taon mula nang mamatay ang asawa ko. Nakatira ako bilang dukhang biyuda habang lumalaki ang kayamanan sa bangko. May higit pang sorpresa. May shares ang asawa ko sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Dario. Hindi lang maliit, kundi sapat na para maimpluwensyahan ang mga desisyon ng kumpanya. May investment din sa mga restaurant, maliliit na negosyo, at maging isang malaking lupa sa labas ng lungsod na milyon-milyon na ngayon. Binasa ko at binasa ulit ang bawat dokumento, kontrata, sertipiko. Nandoon lahat, perpekto ang ayos at legal. Tahimik na nagtayo ng imperyo ang asawa ko. At ako ang reyna nito nang hindi ko alam. Pero ang pinakamalakas na tumama sa akin ay ang personal na sulat na nakita ko sa dulo ng folder. Sulat kamay ito ng asawa ko na nakapangalan sa akin. Mahal kong Mav, sabi ng sulat, kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako sayo. At natagpuan mo na ang kayamanang iningatan ko para sayo. Patawarin mo ako kung hindi ko sinabi habang buhay pa ako. Pero gusto kong maging sorpresa ito sa iyong golden years. Lagi kang nagsakripisyo. Lagi mong isinantabi ang sarili mo para kay Liwayway at sa akin kaya gusto kong tiyakin na hindi ka na magkukulang kahit kailan. Tumulo ang luha ko habang nagpapatuloy ang pagbasa. May dapat din akong aminin. Hindi ko lubos na pinagkakatiwalaan si Dario. May hindi ko gusto sa kanya. Isang ambisyon na nakakabahala. Kaya ko ginawa itong ganito. Kung alagaan ka ni Liwayway at igagalang kagaya ng nararapat, magkakaroon siya ng maginhawang buhay. Pero kung sasama ang trato niya sa iyo o susubukan kang samantalahin, may kapangyarihan ka na para ipagtanggol ang sarili mo. Nakita ng eksakto ng asawa ko ang nangyayari. Nakita niya agad si Dario mula pa sa simula at inihanda ang depensa ko bago pa siya mamatay. Gamitin mo ng matalino ang kapangyarihang ito, mahal ko. Hindi para manakit, kundi para ipagtanggol ang sarili mo at para maturuan. Sa kaibuturan, mabuti si Liwayway. Nalilito lang siya. Pero kung kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo, may mga kasangkapan ka na ngayon. Nilagdaan, ang asawa mong nagmamahal sa iyo magpakailanman. Naupo ako sa sahig ng sala, napaligiran ng mga dokumentong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Umiiyak para sa matalinong lalaking nawala sa akin at para sa anak na malapit ko nang mawala. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng pasasalamat, pag-asa, at tahimik na kasiyahan. Akala ni Liwayway at Dario ay inaalisan nila ako ng lahat. Wala silang kalam-alam na akin ang building kung saan sila nakatira, ang shares ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya, at mga property sa buong lungsod. Akala nila itinaboy nila ako sa bahay ko para kunin ito para sa kanila. Hindi nila alam na ito ang pinakamaliit na halaga sa mga ari-arian ko. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, hindi dahil sa kalungkutan. Dahil gumagana ang isip ko, nagpaplano, nagkakalkulete. Higit pa sa pera ang ibinigay sa akin ng asawa ko. Binigyan niya ako ng kapangyarihan. At kailangan ko na ngayong magdesisyon kung paano ko ito gagamitin. Dumating ang Lunes ng umaga na may mahinang ulan na tumatama sa mga bintana. Maagang dumating sina Liwayway at Dario kasama ang mga tagalipat. Inaakalang nakaimpake na ako at handa nang umalis. Sa halip, natagpuan nila akong nakaupo ng mahinahon sa paborito kong armchair. Umiinom ng tsaa na parang karaniwang araw lang. Nay, anong ginagawa mo? Narito na ang mga tagalipat. Sabi ni Liwayway sa bagong naging impatient na tono. Hindi na ako alis. Sagot ko ng mahinahon na nagulat pa ako sa sarili ko. Lumapit si Dario sa kinagawian niyang nakakatakot ng ngiti.
Ginang Mav, napag-usapan na natin ito. Wala ka ng choice. Tiningnan ko siya ng diretso, sa mata sa unang pagkakataon, sa maraming taon. Tama ka, Dario. Wala nga akong choice. Pero ikaw din pala. May isang bagay sa tono ko na nag-alerto sa kanila, dahil lumapit si Liwayway na may nag-aalalang ekspresyon. Anong ibig mong sabihin, Nay? May natuklasan lang akong napaka-interesante tungkol sa kalagayan ko sa pera. Sabi ko, humigop ulit ng tsaa. Pero huwag kayong mag-alala, malalaman ninyo rin agad. Tiningnan ako ni Dario at Liwayway sa ekspresyong inilaan nila, kapag akala nila, nagdudunong-dunungan lang ako. Pero hindi na ako ang parehong takot na matanda noong isang linggo. May plano na ako, at higit sa lahat, may kapangyarihan akong ipatupad ito. Nay, tama na ang mga laro. Sabi ni Liwayway ng may inis. Naghihintay ang mga tagalipat, at may iba pa silang trabaho pagkatapos natin. Pwede na silang umalis, sagot ko ng mahinahon. Dahil wala silang ililipat dito. Biglang tumayo si Dario. Ginang, mukhang hindi mo naunawaan ang sitwasyon. Wala ka ng choice sa bagay na ito. Sa kabaligtaran, Dario, ikaw ang hindi nakakaunawa sa sitwasyon. Dahan-dahan akong tumayo mula sa upuan at lumakad patungo sa desk kung saan ko iniwan ang ilan sa mga dokumentong natagpuan ko. Hindi lahat, ilan lang na kailangan ko para sa usaping ito. Alam mo ba na ang apartment ninyo, yung tinitirhan ninyo ng 3 taon, ay hindi pa nababayaran sa tunay na may-ari? Kumunot ang noo ni Liwayway. Anong ibig mong sabihin? Relihiyoso kaming nagbabayad tuwing buwan. Pero sa property management company kayo, nagbabayad na siya namang nagdedeposito sa akin dahil akin ang buong building. Katahimikan ang sumunod. Si Dario ang unang tumawa ng kinakabahan. Impossible yan. Sa maliit na pensyon mo lang nakatira. Sa pensyon ako nakatira dahil yon ang pinili ko. Sagot ko, nasisiyahan sa bawat segundo ng kalituhan nila. Mas matalino ang asawa ko kaysa inaakala ng kahit sino sa atin. Ipinakita ko sa kanila ang isa sa mga title ng property. Kinuha ito ni Liwayway sa nanginginig na kamay at binasa ng 1, 2, 3 beses. Hindi ito totoo, bulong niya. Totoo ito katulad ng ginawa ninyong itaboy ako sa sarili kong bahay para kunin ninyo para sa inyo. Pero ang bahay na ito pala ang pinakamaliit na halaga sa mga ari-arian ko. Kinuha ni Dario ang dokumento mula kay Liwayway. Namutla ang mukha niya habang binabasa. Pepek ito, forged document. Pwedeng-pwede ninyong i-verify kahit kailan ninyo gusto. Sabi ko na may ngiti na hindi ko naramdaman sa loob ng mga buwan. Sa katunayan, hinihikayat ko kayong gawin yon. Bumagsak si Liwayway sa sofa na parang pinutol ang mga binti. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin kahit kailan? Dahil hindi ko rin alam hanggang 3 araw lang ang nakaraan. Itinago ng tatay mo ang sikretong ito para protektahan ako. Gaano siya ka-visionary? Nagsimulang maglakad si Dario sa kwarto ng pabilog, halatang balisa. Binabago nito ang lahat. Way, kung totoo na pag-aari ng nanay mo ang building, pwede niya tayong palayasin kahit kailan niya gusto. Kasama ang lahat ng iba pang tenant na nagbabayad sa akin ng tama sa loob ng 2 taon. Dagdag ko sa sinabi niya. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sabi ni Liwayway, nanginginig ang boses. Pamilya tayo. Pamilya. Lumabas sa bibig ko ng may kapaitan na hindi ko sinasadya. Parang noong balak ninyong ideklara akong walang kakayahang mag-isip para nakawin ang bahay ko. Parang noong basta-basta ninyong inimpake ang mga alaala ko na parang basura. Parang noong kinuha ninyo ang alahas ng lola ninyo. Nagsimulang umiyak si Liwayway. Pero hindi na ito ang mga peking luha na natutunan niyang gamitin. Totoong luha ito ng takot. Nay, pakiusap. Maayos natin ito. Ideya lahat ni Dario. Way, sigaw ni Dario. Galit na sinisisi siya. Totoo, patuloy niya, hindi pinansin si Dario. Kumbinsido niya ako na para ito sa ikabubuti mo. Sabi niya nawawala na ang memorya mo. Hindi mo na kaya pang mag-isa. At naniwala ka sa kanya. Tanong ko, muling nabasag ang puso ko. Ganito ba kaliit ang tingin mo sa nanay mo na naniwala ka sa kanya kaysa sa sarili mong kutob? Ang mga tagalipat na naghihintay sa labas ay lumapit, litong-lito. Pasensya na po. Ilalabas ba namin ang mga gamit o hindi? May iba pa kaming trabaho sa loob ng 1 oras. Hindi, matigas kong sagot. Wala kayong ilalabas dito. Pwede na kayong umalis. Lumapit si Dario sa akin sa kinagawian niyang galit na dating itinago. Hindi pa tapos ito, matanda. Hahamunin namin ang mga dokumentong iyan. Patutunayan naming pek iyan. Sige, sabi ko nang hindi natinag. Sa ngayon, sana may naipon kayong pera para makahanap ng ibang matitirhan dahil sa unang araw ng susunod na buwan,
makakatanggap kayo ng eviction notice. Hindi mo ito pwedeng gawin sa amin, sigaw ni Dario. Tuluyan nang nawala ang kontrol. Kaya ko at gagawin ko, pero huwag kang mag-alala, magiging patas ako. Bibigyan ko kayo ng 30 araw na ibinibigay ng batas. Biglang tumayo si Liwayway mula sa sofa. Nay, pakiusap, kailangan mong maintindihan. Sabi ni Dario kung hindi kita makukumbinsi na lumipat, iwan niya ako. Sabi niya hindi niya matiis na alam niyang mag-isa ka rito. Delikado ka sa sarili mo. At iyan ang nagpapatunay sa lahat ng ginawa ninyo sa akin. Tanong ko. Nagtrato ninyo ako na parang basura. Inimpake ang alaala ko nang walang pakialam. Kinuha ang alahas ng lola ninyo. Ibalik ko agad sa iyo ngayon. Sabi ni Liwayway, desperadong hinanap sa bag. Huli na para diyan, Way. Lumapit ulit si Dario. Pero iba na ang atitude niya ngayon. Hindi na nakakatakot, halos nakikiusap na. Ginang Mev, pwede tayong magkasundo. Bontis si Liwayway. Talaga bang itataboy mo ang apo mo sa lansangan? Parang sinuntok ako sa tiyan. Buntis si Liwayway at hindi niya pa sinasabi sa akin. Malapit na akong maging lola at ginamit lang ito bilang blackmail. Totoo ba? Tanong ko kay Liwayway. Tumango siya sa gitna ng luha. Gusto ko sanang ibang paraan sabihin sa'yo. Gusto ko sanang maging espesyal na sorpresa. Parang ang sorpresa ng pagtaboy ninyo sa akin sa sarili kong bahay. Sagot ko. Kahit pakiramdam ko'y nagsisimula ng humina ang determinasyon ko. Pero naalala ko ang sinabi ng asawa ko sa sulat. Hindi para manakit, kundi para ipagtanggol ang sarili mo at para maturuan. Kailangang maturuan si Liwayway, at karapat-dapat ang magiging anak niya na lumaki sa ibang values kaysa tinuturo ni Dario. Sandaling nawala ang lakas ko sa balita ng pagbubuntis. Pero naalala ko ang lahat ng sakit na ibinigay nila sa akin. Ang pagbubuntis ay hindi nagbubura ng kahihiyan, paghamak, o mga buwan ng pagdurusa na ibinigay nila sa akin. Congrats sa Bobby, Way, sabi ko ng mahinahon na mahirap panindigan. Pero hindi nito binabago ang ginawa ninyo sa akin. Nay, pakiusap ni Liwayway, isipin mo ang apo mo. Gusto mo bang lumaki silang hindi nakakakilala sa lola nila? Narito naman palagi ang lola nila, sagot ko. Kayo ang nagdesisyong itaboy ako. Sinubukan ni Dario ang huling manipulasyon. Ginang Mave, kung totoo na mayaman kagaya ng sinasabi mo, bakit hindi mo na lang kami tulungan sa halip na parusahan? Pwede tayong maging masaya bilang pamilya. Tiningnan ko siya sa pangmamaliit na nararapat sa kanya. Masayang pamilya gaya noong banta mo akong ideklara na walang kakayahang mag-isip. Gaya noong ginawa mong kalaban ako ng anak ko. Hindi ko kailanman. Tama na, Dario. Pinutol ko siya sa otoridad na hindi ko alam na taglay ko. Sawa na ako sa mga kasinungalingan mo. Umalis na ang mga tagalipat. Iniwan kaming tatlo sa tensyong napuno sa buong bahay. Tahimik na umiyak si Liwayway. Naglalakad si Dario na parang hayop sa hawla. At ako ay kakaibang kalmado sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan. Ganito ang mangyayari, anunsyo ko. May 30 araw kayo para makahanap ng ibang matitirhan. Sa panahong iyon, ayokong makita kayo rito maliban kung tunay na emergency. At pagkatapos, tanong ni Liwayway, basag ang boses. Pagkatapos, makikita natin kung natuto kayo tungkol sa respeto at pamilya. Sumabog si Dario. Emotional blackmail ito. Ginagamit mo ang pera mo para manipulahin kami. Manipulasyon. Napatawa ako ng mapait. Parang noong ginamit ninyo ang di umano kong sakit sa pag-iisip para manipulahin ako. Parang noong ginamit ninyo ang pagmamahal ng isang ina para i-blackmail ako. Iba ito, bulong ni Dario. Pero wala na siyang paniniwala kahit sa sarili niya. Tama ka, aminado ko. Iba nga dahil may tunay akong kapangyarihan na ginagamit ko ngayon. Dahan-dahang tumayo si Liwayway mula sa sofa. May magagawa ba kami para magbago ang isip mo? Sagot ko nang walang pag-aalangan. Pero hindi kakayanin iyon ni Dario. Ano yon? Tanong niya, nakakapit sa natitirang pag-asa. Gusto ko ng totoong paghingi ng tawad sa bawat kahihiyan na ibinigay ninyo sa akin. Gusto kong aminin ninyo na ginago ninyo ako na parang basura. At gusto kong aminin ni Dario na ideya niya lahat ito. Namula sa galit ang mukha ni Dario. Hinding-hindi ako magpapahiya sa iyo. Maghanda ka ng lumipat. Simpleng sabi ko. Tiningnan siya ni Liwayway nang may pakiusap. Dario, pakiusap. Nanay ko siya. Manugang mo siya. Pwede nating lunukin ang pride natin para sa anak natin. Hindi, sigaw niya. Hindi ako magpapatira pa sa manipulatibong matandang ito. Nakabitay sa hangin ang insulto na parang sampal. Namula si Liwayway, sa wakas ay nakita niya ang asawa niya nang walang blind love. Manipulatibong matanda. Ulit ko ng mahina.
Kawili-wili. Iyan pala talaga ang tingin mo sa akin, Dario. Hindi. Bulong ni Liwayway. Pero wala na siyang kontrol. Iyan ang tingin ko. Mapait na matanda na hindi matanggap na masaya na ang anak niya. Kaya niya ginawa-gawa itong kwento tungkol sa pera. Ginawa-gawa. Lumakad ako sa desk at kinuha ang iba pang dokumento. Ginawa-gawa ko rin ba ang mga bank statement na ito? Ginawa-gawa ko rin ba ang mga title na ito? Ginawa-gawa ko rin ba ang mga stock certificate? Inilagay ko ang bawat dokumento sa dining table, isa-isa, hanggang natakpan ng hindi mapapasinungalingang patunay ng yaman ko ang buong ibabaw. Lumapit si Liwayway at sinimulang tingnan ang mga papel sa nanginginig na kamay. Diyos ko, Nay, totoo ito. Totoo lahat. Totoo nga, kumpirma ko. At ngayon naiintindihan mo na kung bakit desperado ang asawa mo na diskrediktin ako. Sinubukan ni Dario ang huling paraan. Way, hindi mo pwedeng paniwalaan na itago ng nanay mo ito sa loob ng maraming taon. Sinungaling siya. Hindi. Biglang sigaw ni Liwayway. Nagulat kaming lahat. Tama na, Dario. Tama na. Humarap siya sa akin na may tumutulong luha sa pisngi. Nay, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Tama ka. Ginago kita na parang basura. Inimpake ko ang alaala mo, alahas mo, dignidad mo. At ang pinakamasama, ginawa ko ito dahil kumbinsido niya ako na pabigat ka. Way, huwag kang makinig sa kanya. Sinubukan ni Dario, pero hindi na niya pinansin. Puno niya ng kasinungalingan ang ulo ko tungkol sa kalusugan mo. Tungkol sa panganib na mag-isa ka. Pinakaramdam niya sa akin na may kasalanan ako. Kung iwan kita rito gayong ang gusto mo lang naman ay manatili sa tahanan mo. Way, tumahimik ka, utos ni Dario. Pero huli na. Hindi mo na ako pwedeng utusan ulit. Sigaw niya sa kanya. Sawa na ako sa mga manipulasyon mo. Sawa na ako na ginagamit mo ako para saktan ang nanay ko. Katahimikan ang sumunod. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ipinagtanggol ni Liwayway ang isang bagay na alam niyang tama sa halip na bulag na sumunod sa utos ng asawa niya. Tiningnan siya ni Dario nang may lamig na nagpawala ng init sa katawan ko. Kung pipiliin mo ang nanay mo kaysa sa akin, Way, tapos na ang relasyon natin. Natigilan si Liwayway sandali. Pinoproseso ang ultimatum. Pagkatapos, sa gulat ko, tumuwid siya at tiningnan siya ng diretso sa mata. Tapos na nga, sabi niya sa boses na hindi ko pa naririnig mula sa kanya noon. Natulala si Dario na parang hindi makapaniwala sa narinig. Sa loob ng maraming taon, kontrolado niya ang bawat desisyon, bawat iniisip, bawat galaw ni Liwayway. At ngayon, sa unang pagkakataon, sinabi niya sa kanya, hindi. Hindi ka seryoso. Bulong niya na may kinakabahang ngiti. Buntis ka, Way. Hindi mo kayang buhayin ang anak mo mag-isa. Hindi ako mag-iisa, sagot ni Liwayway. Tiningnan ako sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan na may halong pag-ibig. Kasama ko ang nanay ko. Pero hindi pa ako handa na patawarin ng ganoon kadali. Ang mga buwan ng kahihiyan, mga gabing umiiyak, ang pakiramdam na nawalan ako ng tanging anak. Hindi nawawala lahat iyon sa ilang salita. Way, mahinahon kong sabi. Pinahahalagahan ko na sa wakas ay nagmulat ka ng mata. Pero hindi nito naayos lahat ng nangyari. Bumagsak ang mukha niya. Nay, pakiusap. Alam kong hindi ko deserve ang tawad mo. Pero handa akong gawin ang lahat. Nakita ni Dario na nawawalan siya ng kontrol sa sitwasyon. Kaya iba namang paraan ang ginawa. Bigla siyang lumuhod sa harap ko na may peking hitsura ng pagsisisi. Ginang Mev, tama kayo. Kasalanan ko lahat. Kumbinsido ko si Liwayway na hindi mo na kaya pang mag-alaga sa sarili mo. Pinilit ko siya sa mahihirap na desisyon. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Tiningnan ko siya mula sa taas. Halo ang kasiyahan at disgusto. Nakakadiri siyang tingnan na nagyayakap pagkatapos ng mga buwan ng kayabangan. Ngayon ka lang humihingi ng tawad, Dario, nang matuklasan mong hindi ako ang dukha at walang laban na matanda na akala mo. Nagkamali ako ng sobra. Patuloy niya sa performance na alam ko ring peke. Hayaan ninyo akong makabawi sa inyo. Pwede tayong maging masayang pamilya. Masayang pamilya, ulit ko. Parang noong banta mo akong ideklara na walang kakayahang mag-isip. Parang noong tinawag mo akong manipulatibong matanda, 5 minuto lang ang nakaraan. Mahirap lunukin ni Dario. Napagtanto na ginagamit laban sa kanya ang bawat salitang binitiwan niya. Nainis lang ako. Hindi ko alam ang sinasabi ko. Hindi, matigas kong sabi. Alam na alam mo ang sinasabi mo. Ipinapakita mo lang ang tunay mong mukha sa unang pagkakataon. Humarap ako kay Liwayway, na pinapanood ang eksena na may kahihiyan at sakit. At ikaw, Way, sa loob ng mga buwan ginago mo ako na parang abala lang.
Akala mo ba nabubura ng isang sorry ang lahat ng iyon? Hindi, aminado niya, basag ang boses. Alam kong hindi ko mabubura ang ginawa ko. Pero susubukan kong ayusin. Paano? Tiningnan ni Liwayway si Dario, na nakaluhod pa rin sa sahig na may pakiusap na hitsura. Pagkatapos tiningnan ako, sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanya, sabi niya sa wakas. Sa pag-iwan sa lalaking ito, na kumbinsido akong traidurin ang tanging taong walang kondisyong nagmamahal sa akin. Biglang tumayo si Dario. Hindi ka pwedeng seryoso. Anak ko ang dinadala mo. Anak ko ang dinadala ko. Sagot ni Liwayway sa determinasyong nagpuno sa akin ng pride, kahit ano paman. Ayokong lumaki siya na pinapanood ang tatay niyang nagmamanipla at nanlalait sa lola niya. Why, nagkakamali ka ng sobra sa buhay mo, banta ni Dario. Ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ko ay ang pakasalan ka, sagot niya. Tiningnan kaming dalawa ni Dario nang may purong galit. Hindi pa tapos ito. Ipaglalaban ko ang kustodi ng anak ko. Patutunayan kong baliw kayong dalawa. Sa anong pera mo ipaglalaban? Tanong ko ng mahinahon. Dahil bukas ng umaga ay makikipag-usap ako sa boss mo. Alam mo ba na sapat ang shares ko sa kumpanya mo para maimpluwensyahan ang personal decisions? Namutla ng tuluyan si Dario. Hinding-hindi mo gagawin iyan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin. Siyempre gagawin ko. Abuse of power yan, bulong niya. Parang noong inabuso mo ang pagmamahal ng isang ina para manipulahin ako. Parang noong inabuso mo ang tiwala ni Liwayway para gawing kalaban ako. Tumungo si Dario patungo sa pinto, pero tumigil bago lumabas. Hindi pa tapos dito, sabi niya, puno ng lason ang boses. Gigibain ko kayong dalawa. Sige, subukan mo, sagot ko ng hindi natinag. Pero gawin mo iyan sa ibang lugar. Dahil eksakto kang may 1 oras para kunin ang mga gamit mo sa building ko. 1 oras. Sabi mo 30 araw tayo. Nang kasama mo pa si Liwayway. Ngayong mag-isa na siya, wala nang dahilan para manatili kayo sa ari-arian ko. Isinara ni Dario ang pinto ng malakas. Nyanig ang buong bahay. Maiwan kaming dalawa ni Liwayway sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan. Napaligiran ng mabigat na katahimikan at mga dokumentong nagpapatunay ng realidad na mahirap pa ring prosesuhin. Nay, bulong ni Liwayway pagkatapos ng mahabang sandali. Mapapatawad mo pa ba ako? Tiningnan ko siya, ang 30 anyos na babaeng ito na ngayon lang natuklasan na puro kasinungalingan ang buhay niya, na nagkanulo sa nanay para sa lalaking walang kwenta, na buntis at mag-isa. Hindi ko pa alam, Way, sagot ko ng tapat. Nasaktan mo ako ng sobra. Alam ko, bulong niya. At gagawin ko ang natitirang buhay ko para makabawi sa'yo. Simula saan? Simula sa pagbabalik sa'yo ng alahas ng lola mo. Sabi niya, inilabas ang maliit na bag na kinuha niya ilang araw na ang nakaraan. At sa pagtatanong kung pwede bang makituloy ako rito ngayong gabi, wala na akong ibang matitirhan. Tiningnan ko ang bag na may alahas ng nanay ko. Pagkatapos tiningnan ko ang buntis at mag-isang anak ko. At medyo lumambot ang puso ko. Isang gabi, sabi ko sa wakas, pero bukas mag-umpisa na tayong pag-usapan kung paano mo babalik ang tiwala ko sa'yo. Tumango si Liwayway. Tumulo ang luha ng pasasalamat sa pisngi. Salamat, Nay. Pangako, ayusin ko ito. Pero alam kong madaling mangako, mahirap tuparin. Ang tunay na pagsubok ay darating sa mga susunod na araw. Kakaiba at matensyon ang mga sumunod na araw. Nanatili si Liwayway sa dating kwarto niya, na pinanatili kong eksakto gaya noong umalis siya para mag-asawa. Sa araw, naglalakad kami sa bahay na parang magalang na estranghero. Nag-uusap lang tungkol sa mga kailangan. Almusal, panahon, morning sickness niya. Pero pinapanood ang bawat galaw, bawat salita, bawat pagsisikap ni Liwayway na maibalik ang tiwala ko. At ang nakita ko ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ginagawa ng anak ko ang mga bagay para sa sarili niya nang hindi umaasa na may ibang mag-aayos para sa kanya. Hinuhugasan niya agad ang pinagkainan pagkatapos kumain. Pinanatiling malinis na malinis ang kwarto. At nagsimulang tumulong sa gawaing bahay nang hindi ko hiniling. Sa ikatlong araw, habang dinidiligan ko ang mga violet ko sa bintana, lumapit si Liwayway na may hawak na tasa ng tsaa. Nay, pwede ba tayong mag-usap? Tumango ako nang hindi humaharap sa kanya. Natutunan kong mas malakas ang katahimikan kaysa libu-libong salita. Marami akong naisip nitong mga nakaraang araw. Simulan niya, umupo sa upuan na dating inuupuan ni Dario na parang hari. Tungkol sa lahat ng nangyari, sa mga ginawa at sinabi ko. Patuloy akong nagdidilig ng halaman, naghihintay. Napagtanto ko na hindi lang si Dario ang nagbago sa akin. Pinayagan ko siyang baguhin ako.
Pinili kong maniwala sa kanya kaysa pagkatiwalaan ang sarili kong puso. Sa wakas, humarap ako sa kanya. Malalim ang eyebags niya at mukhang pumayat kahit buntis. Halatang hindi siya makatulog ng maayos. At bakit mo inaakala na nangyari iyon? Tanong ko sa kanya. Malalim siyang huminga. Dahil mas madali ang sisihin ka kaysa harapin ang katotohanan na nagkamali ako ng pinakasalan. Ang tapat na sagot na iyon ay nagulat sa akin. Inasahan kong mga dahilan, paliwanag, pero hindi ang ganoong hilaw na pag-amin. Nang magsimula si Dario na magreklamo na masyado kang madalas dumalaw, alam ko sa kaibuturan na hindi tama iyon. Pero mas madali ang isipin na masyado kang malapit kaysa tanggapin na makasarili siya. Inilagay niya ang mga kamay sa tiyan, kung saan, halos hindi pa kita ang pagbubuntis. Nang simulan niyang sabihing ilagay kita sa retirement home, alam kong mali, pero kumbinsido niya akong para ito sa ikabubuti mo. At gusto kong maniwala dahil hindi ko na kailangang harapin ang tunay na problema. Ano ang tunay na problema? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot, na nag-asawa ako ng lalaking hindi iginagalang ang pamilya ko, hindi iginagalang ako, at hindi magbabago kailanman. Sa mga sumunod na araw, sinabi sa akin ni Liwayway ang mga bagay na nagpawala ng kulay sa mukha ko. Paano niya unti-unting inilayo sa mga kaibigan? Kumbinsido na masama ang impluensya nila. Paano niya kinontrol ang bawat sentimo na ginastos niya? Sinabing hindi marunong ang babae sa pera. Paano niya kumbinsidong tumigil sa trabaho dahil ang tunay na asawa ay para sa tahanan? At hindi mo naisip na sabihin sa akin ito kahit kailan? Tanong ko sa kanya isang hapon. Sabi ni Dario hindi mo maiintindihan na iba ang henerasyon mo. Kumbinsido niya ako na kung sasabihin ko ang mga problema namin, sasabihin mo akong iwan siya, at ayaw niya ng ibang nakikialam sa marriage namin. Bawat revelasyon ay mas masakit kaysa nauna. Nagdurusa ng tahimik ang anak ko, habang akala ko ay masaya siya. At nang sa wakas ay sinubukan niyang lumapit sa akin. Huli na dahil na program na siya ni Dario na tingnan akong kaaway. 2 buwan pagkatapos umalis ni Dario, tumawag si Liwayway na namutla. Ang building manager, sabi niya, nanginginig ang boses. Nasa lobby si Dario. Sabi niya may karapatan siyang umakyat, dahil asawa pa rin niya ako. At anong sinabi mo? Na ayokong makita siya, pero ayaw niyang umalis. Sumisigaw na tatawagan niya ang pulis. Kidnapping daw ito. Tumayo ako mula sa upuan nang may kalmadong nagulat sa akin. Sabihin mo sa manager na bababa ako. Ako ang makikipag-usap sa kanya. Nay, galit na galit siya. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya nga, sagot ko. Kaya nga kailangan kong bumaba. Nang makababa ako sa lobby, nakita ko si Dario na galit na sumisigaw sa kawawang building manager na nanginginig sa likod ng desk. Kinidnap ng baliw na matandang iyon ang asawa ko. Sumisigaw si Dario. Tawagan mo ang pulis ngayon din. Magandang hapon, Dario. Sabi ko ng mahinahon. Humarap siya sa akin, duguan ang mga mata. Halatang uminom. Ibalik mo sa akin ang asawa ko ngayon din. Nasa lugar na gusto niya si Liwayway, sagot ko. At kung hindi ka alis agad sa ari-arian ko, ako ang tatawag sa pulis. Hindi ito ari-arian mo. Sinungaling ka. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang abogado ko. Nilagay sa speaker. Attorney Victoria, sabi ko nang sumagot siya, si Mav ito. May lalaking galit na galit dito na ayaw umalis sa building ko. Pwedeng i-confirm mo na ako ang legal na may-ari. Siyempre, ginang Mav, malinaw na sagot ng abogado ko. Kayo ang tanging may-ari ng building na matatagpuan sa. Tahimik si Dario habang nakikinig sa legal na kumpirmasyon. Tiningnan siya ng manager na halo ang takot at kahihiyan. Sa wakas ay naintindihan ang sitwasyon. May iba pa bang kailangan mong i-clarify? Dario. Tanong ko pagkatapos ibaba ang telepono. Hindi pa tapos ito, bulong niya, pero wala na siyang panindigan. Tama ka, sang-ayon ko. Dahil bukas ay makikipag-usap ako sa supervisor mo sa kumpanya at sa makalawa sa bangko na nagbigay sa iyo ng karloan. Mabisa ang contacts kapag may pera ka. Umalis si Dario nang walang salitang iba. Pero alam kong babalik siya. Ang mga lalaking tulad niya ay hindi madaling sumuko. 2 buwan pagkatapos, dumating ang araw ng paglilitis na parang bagyong matagal na namin hinihintay. Tinupad ni Dario ang banta niya at idinemanda kami sa parental alienation at financial manipulation. Hiniling ang full custody ng dinadala ni Liwayway. Nang umagang iyon, habang nagsusuot ako ng pinakamahusay kong itim na suit, pumasok si Liwayway sa kwarto ko na may luha sa mata. Nay, takot ako, pag-amin niya. Paano kung maniwala ang hukom sa kanya? Paano kung kunin niya ang babi ko? Niyakap ko siya sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan.
Naramdaman ko ang panginginig ng katawan niya sa akin. Hinding-hindi mangyayari iyon. Pangako ko sa kanya. Kasama natin ang katotohanan. Nang dumating kami sa husgado, naroon na si Dario kasama ang abogado na halatang mas mahal kaysa kaya niya. Tiningnan niya ako sa kinagawian niyang galit. Pero hindi na ako natakot ngayon. Mayroon ako na hindi niya kailanman magkakaroon. Ang kapayapaan ng taong alam na nasa tama siya. Umupo kami ni Liwayway sa bangko namin. Suot niya ang lilang damit na nagpapatingkad sa 5 buwan niyang pagbubuntis. At suot ko ang hikaw na ibinigay sa akin ng asawa ko sa anniversary namin. Handa na kami. Sinimulan ng abogado ni Dario ang argumento. Ipininta ko bilang mabangis na babae na gumamit ng pera para sirain ang masayang pagsasama. Pinag-usapan niya ang manipulasyon, emotional blackmail, at toxic na biyenan na hindi matanggap na lumaki na ang anak. Nang turn namin, matikas na tumayo ang abogado ko na si Victoria at sinimulang ipresenta ang mga ebidensya. Mga text message kung saan ininsulto ni Dario si Liwayway. Mga recording kung saan binantaan niyang iwan siya kung hindi ako itataboy sa sarili kong bahay. Testimonya ng mga kapitbahay na narinig ang sigawan at pang-abuso niya. Pero ang mapagpasyang sandali ay nang tumingala ang hukom at tinitigan ako. Ginang Mav Williams, tanong niya nang hindi makapaniwala. Opo, Your Honor, sagot ko, litong-lito sa reaksyon niya. Tinanggal ng hukom ang salamin at tinitigan akong mabuti. Nagtatrabaho po kayo sa family court 30 taon na ang nakaraan. Tumigil ang puso ko. Opo, Your Honor. Sekretary po ako noon ni Judge Miller. Tumulong ka sa akin noong intern pa ako. Nagtimpla ka ng kape kapag lete akong nagtatrabaho. Lagi kang mabait sa akin noong lahat ay itinuring akong invisible. Tahimik na napuno ang buong husgado. Tiningnan ako ni Liwayway nang may pagkamangha. Namutla si Dario at pakiramdam ko'y tumigil ang mundo. Your Honor, ako po si Judge David Morales. Patuloy ng hukom. Naalala ninyo ba ako? At doon ko nakita sa ilalim ng kulay abong buhok, mga kulubot, at autoridad ang mahiyain na binatilyo na dating nagtatrabaho sa opisina ko noon. Ang binatilyong ipinagtanggol ko noong tinutukso ng ibang abogado. Ang binuo ko ang loob noong nagdududa siya sa sariling kakayahan. David, bulong ko. Napuno ng luha ang mga mata ko. Siyempre, naalala kita. Ngumiti ang hukom, at sandali siyang naging muli iyong walang tiwalang binata na naghahanap ng pag-apruba. Hindi ko kailanman nakalimutan ang kabutihan mo. Ginang Mav. Sabi mo noon na magiging dakila akong hukom balang araw, kahit hindi ako naniniwala. Nagpanik ang mga tinginan ni Dario at ng abogado niya. Alam na nila talo na sila bago pa magsimula. Your Honor, putol ng abogado ni Dario. Sa tingin ko po ito ay conflict of interest. Walang conflict, matigas na sagot ni Judge Morales. May hustisya lang, at pagkatapos suriin ang lahat ng ebidensyang iprinisinta. Malinaw na si Mr. Dario Foster lang ang manipulator sa kwentong ito. Napakalakas ng hatol. Nawalan ng lahat ng karapatan si Dario sa babi, at ipinagbabawal na lumapit kina Liwayway at akin. Kailangan din niyang bayaran ang legal costs at settlement para sa emotional damages. Nang lumabas kami ng husgado, niyakap ako ni Liwayway ng mahigpit na hindi niya nagawa mula pa noong bata siya. Nay, paanong nakilala ka ng hukom? Umiikot ang buhay, anak, sagot ko. At palaging bumabalik ang kabutihan kapag hindi mo inaasahan. 6 na buwan pagkatapos, nang ipanganak ang apo kong si Serenity, naintindihan ko na sulit lahat. Nakabalik na sa tunay niyang anyo si Liwayway. Naging mapagmahal na ina na alam ko namang kaya niya. Isang hapon, habang inuugoy namin ang babi sa hardin ng bahay namin, tinanong ako ni Liwayway ng tanong na matagal ko nang hinihintay. Nay, talaga bang napatawad mo na ako? Tiningnan ko siya. Ang babaeng ito na lumaki ng sobra sa maikling panahon, na natutong pahalagahan ang tunay na mahalaga. Pinatawad kita, Way, sabi ko sa wakas. Pero mas mahalaga, natuto ka ng magpatawad sa sarili mo. Nang gabing iyon, habang nagtitimpla ako ng tsaa sa dating basag kong tasa, naalala ko ang asawa ko at ang sulat niya. Ginamit ko ang kapangyarihang iniwan niya sa akin ayon sa inaasahan niya. Hindi para manakit, kundi para ipagtanggol at maturuan. Natuto si Liwayway na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabase sa kontrol, kundi sa respeto. At natuto ako na hindi kailanman huli ang lahat para ipaglaban ang dignidad mo. Tumingin sa labas ng bintana sa hardin kung saan naglalaro ang apo ko. Ngumiti ako. May mga laban na sulit ipaglaban, at may tagumpay na mas matamis kapag matagal bago dumating. Sa huli, hindi ko kailangang sumigaw para marinig. Kailangan ko lang alalahanin kung sino talaga ako
at ipagtanggol ito ng may kapayapaan ng taong alam na nasa tama siya sa kasaysayan. 5 taon pagkatapos ng paglilitis, hindi ko na inakalang ganito ang magiging buhay ko. Si maliit na Serenity, ngayon ay 4 na taong gulang na may buhay na mata ng ina at parehong tigas ng ulo ko. Tumatakbo sa hardin, hinahabol ang mga paru-paro, habang inihahanda namin ni Liwayway ang linggong tanghalian. Lola Mav, tingnan mo kung ano ang nakita ko. Sigaw ni Serenity. Tumakbo sa akin na may hawak na dilaw na bulaklak sa maliit niyang kamay. Maganda, mahal ko. Sabi ko, binuhat siya para halikan. Dapat ba nating ilagay sa florera, kasama ang iba? Ngumiti sa akin si Liwayway mula sa kusina. Sa mga taong ito, namulaklak siya ng kakaiba. Bumalik siya sa pag-aaral at ngayon ay accountant na sa maliit, pero matatag na kumpanya. At higit sa lahat, nakabalik na ang kusang tawa niya na naalala ko noong bata pa siya. Nay, may sulat para sa'yo. Sabi niya, inabutan ako ng eleganteng sobre. Mula ito sa foundation na itinatag ko 2 taon na ang nakaraan gamit ang bahagi ng mana ng asawa ko. Ang Home and Dignity ay naging kanlungan para sa mga matatandang babae na dumanas ng pang-abuso o pag-abandona sa pamilya. Ang nagsimula bilang paraan para parangalan ang sarili kong karanasan ay naging mas malaki. Anong sabi? Tanong ni Liwayway, pinupunasan ang kamay sa apron. Inaanyayahan tayo sa inauguration ng 2 bahay. Sagot ko, naramdaman ang malalim na kasiyahan na dulot lamang ng pagkaalam na may mabuting layunin ang sakit mo. Magdadagdag sila ng 15 pang matatanda. Sa mga taong ito, mahigit 50 na babae na ang natulungan naming makabangon. May mga dumating na parang ako noon, hinubaran ng dignidad ng mga anak na walang utang na loob o mapang-abusong kamag-anak. May mga nag-iisa, walang pamilya, pero may pahihong kwento ng pag-abandona at pang-abuso. Naputol ang pag-iisip ko ng doorbell. Pumunta si Liwayway para magbukas at bumalik na may misteryosong ngiti. Nay, may bisita ka. Sa likod niya ay lumitaw ang retired judge na si David Morales, kasama ang isang eleganteng babaeng may pilak na buho. Ginang Mav, bati niya sa akin sa mainit na ngiti na taglay niya mula pa noong bata. Gusto ko kayong ipakilala sa asawa ko, si Elena. Karangalan pong makilala kayo, sabi ni Elena, kinuha ang mga kamay ko. Marami nang sinabi sa akin ni David tungkol sa inyo. Sabi niya isa kayo sa pinakamahalagang tao sa profesional niyang pagsasanay. Sobra naman siya, sagot ko. Pero lubos akong naantig. Hindi naman, sabi ni David. At iyon ang dahilan kung bakit gusto naming personal kayong anyayahan. Magbibigay ng award sa inyo ang Retired Judges Association para sa trabaho ninyo sa foundation. Hindi naman kailangan. Simula ko pa lang. Kailangan, putol niya. Ang kwento ninyo ang nagbigay inspirasyon sa marami sa amin na mag-isip tungkol sa tunay na hustisya. Iyong lampas sa nakasulat na batas. Pagkaalis nila, umupo kami ni Liwayway sa beranda habang naglalaro si Serenity sa mga manika niya. Mas maganda kaysa kailanman ang hardin. Naghira ko ng hardinero, pero personal ko pa ring inaalagaan ang mga African violet na minahal ng asawa ko. Alam mo ba kung ano ang pinakapinahahalagahan ko sa'yo? Nay, biglang tanong ni Liwayway. Ano? Na hindi ka naging mapait pagkatapos ng lahat ng ipinuta mo sa akin. Pagkatapos ng lahat ng sakit, hindi mo pinahintulot na patigasin nito ang puso mo. Siyempre, naging mapait ako, aminado ko. May mga gabi na kinain ako ng sama ng loob sa loob. Pero may napakahalagang itinuro sa akin ng tatay mo sa sulat niya. Ano ang itinuro niya sa'yo? Na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa paghihiganti, kundi sa kakayahang gawing kapakipakinabang sa iba ang sakit. Tumango si Liwayway, naintindihan na naranasan niya rin ang pagbabagong iyon. Nagvo-volunteer na siya ngayon sa foundation. Ginagamit ang sariling karanasan para payuhan ang mga kabataang babae na nahulog sa toxic na relasyon. Nabalitaan mo ba kung ano ang nangyari kay Dario? Tanong niya. Sinabi sa akin ng abogado ko na si Victoria na lumipat siya sa ibang lungsod. Mukhang nag-asawa ulit siya. Huminto ako, maingat na pumili ng mga salita. Sana natuto siya ng kahit ano mula rito, pero honestly, hindi na yon concern ko. Hindi ka man lang kuryoso. Hindi, sagot ko ng tapat. Natuto ako na may mga tao na pumapasok sa buhay mo para maturuan ka ng aral. Kapag natutunan mo na ang aral, pwede mo nang palayain sila. Dumating si Serenity na tumatakbo na may namumula na pisngi sa paglalaro. Lola, ikwento mo ulit ang kwento ng matapang na lola. Paborito niya iyon, isang bersyon para sa bata ng nangyari. Sa bersyon ko, natuklasan ng lola na may magical powers siya at ginamit iyon para protektahan ang pamilya niya mula sa malaking masamang dragon. Ulit,
Nagkunwari akong nagrereklamo. Pero binuhat ko na siya para maupo sa kandungan ko. At huwag kalimutan ang parte kung saan tumutulong ang mabuting hukom. Habang ikinukwento ko ulit ng 100 beses, naisip ko kung gaano kakakaiba ang kapalaran. Kailangan kong mawala ang lahat para matuklasan kung ano talaga ang meron ako. Kailangan kong bumagsak sa pinakamababa para makita ang tunay kong lakas. At happily ever after, tanong ni Serenity nang matapos ako. Happily ever after, pagtatapos ko. Natagpuan ng matapang na lola ang happy ending niya. Natagpuan mo ang happy ending mo, Lola, sabi ni Serenity. Tumingin ako sa paligid. Inihahanda ni Liwayway ang hapag para sa hapunan. Namumukadkad ang hardin. Nasa mga bisig ko ang magandang apo ko. At ang sulat mula sa foundation ay nangangako na tutulong sa higit pang babae. Mahal ko, sagot ko. Natagpuan ko nga. Nang gabing iyon, pagkatulog ko kay Serenity, naupo ako sa paborito kong armchair na may tasa ng tsaa at ang mga sulat na dumadating linggo-linggo mula sa mga babaeng natulungan namin. Isang matandang 75 anyos ang nagpasalamat sa akin sa pagbibigay ng lakas na harapin ang mapang-abusong anak niya. Isang 60 anyos ang nagsabi na nakuha niya ulit ang bahay niya pagkatapos subukan siyang dayain ng mga apo niya. Bawas sulat ay kumpirmasyon na may layunin ang karanasan ko na higit pa sa sarili kong sakit. Umupo si Liwayway sa tabi ko na may sariling tasa ng tsaa. Ano ang iniisip mo, Nay? Tungkol sa tatay mo, aminado ko. Gaano siya magiging proud sa natayo natin? Sigurado akong pinapanood niya tayo, bulong ni Liwayway. At sa'yo, patuloy ko, gaano ako proud sa babaeng naging ka? Natuto ako sa pinakamahusay, sagot niya, kinuha ang kamay ko. Tahimik kaming naupo, nasisiyahan sa katahimikan ng gabi. Sa malayo, naririnig ang mahinang ingay ng lungsod. Pero rito, sa hardin namin, naghahari ang kapayapaan. Mahal kita, Nay, bulong ni Liwayway. At mahal kita, anak, sagot ko. Lagi kitang minahal, kahit sa pinakamadilim na sandali. At totoo yon, ang pag-ibig ng isang ina ay lampas sa mga sugat, pagkabigo, pagtataksil. Mas malakas ito kaysa pride, mas matagal kaysa sama ng loob, mas makapangyarihan kaysa anumang kayamanan. Nang gabing iyon, nakatulog akong mahimbing, walang bangungot, walang alalahanin. Natagpuan ko ang isang bagay na higit pa sa lahat ng pera sa mundo. Ang kapayapaan ng pag-aalam na ginamit ko ng matalino ang pangalawang pagkakataon ko. Sa huli, hindi ito tungkol sa kung gaano karaming pera ang meron ko o gaano karaming kapangyarihan ang ginamit ko. Ito ay tungkol sa pagbabago ng sakit ko sa layunin, kahihiyan ko sa lakas, at karanasan ko sa karunungan para sa iba. Natuto ako ng pinakamahalagang aral na hindi kailanman huli ang lahat para ipaglaban ang sarili mo. Hindi kailanman huli ang lahat para baguhin ang kwento mo. Naupo kami ni Liwayway sa beranda, habang naglalaro si Serenity sa mga manika niya. Mas maganda kaysa kailanman ang hardin. Naghira ko ng hardinero, pero personal ko pa ring inaalagaan ang mga African violet na minahal ng asawa ko. Alam mo ba kung ano ang pinakapinahahalagahan ko sa'yo? Nay, biglang tanong ni Liwayway. Ano? Na hindi ka naging mapait pagkatapos ng lahat ng ipinuta mo sa akin. Pagkatapos ng lahat ng sakit, hindi mo pinahintulot na patigasin nito ang puso mo. Siyempre, naging mapait ako, aminado ko. May mga gabi na kinain ako ng sama ng loob sa loob. Pero may napakahalagang itinuro sa akin ng tatay mo sa sulat niya. Ano ang itinuro niya sa'yo? Na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa paghihiganti, kundi sa kakayahang gawing kapakipakinabang sa iba ang sakit. Tumango si Liwayway, naintindihan na naranasan niya rin ang pagbabagong iyon. Nagvo-volunteer na siya ngayon sa foundation. Ginagamit ang sariling karanasan para payuhan ang mga kabataang babae na nahulog sa toxic na relasyon. Nabalitaan mo ba kung ano ang nangyari kay Dario? Tanong niya. Sinabi sa akin ng abogado ko na si Victoria na lumipat siya sa ibang lungsod. Mukhang nag-asawa ulit siya. Huminto ako, maingat na pumili ng mga salita. Sana natuto siya ng kahit ano mula rito, pero honestly, hindi na yon concern ko. Hindi ka man lang kuryoso. Hindi, sagot ko ng tapat. Natuto ako na may mga tao na pumapasok sa buhay mo para maturuan ka ng aral. Kapag natutunan mo na ang aral, pwede mo nang palayain sila. Dumating si Serenity na tumatakbo na may namumula na pisngi sa paglalaro. Lola, ikwento mo ulit ang kwento ng matapang na lola. Paborito niya iyon, isang bersyon para sa bata ng nangyari. Sa bersyon ko, natuklasan ng lola na may magical powers siya at ginamit iyon para protektahan ang pamilya niya mula sa malaking masamang dragon. Ulit,
Nagkunwari akong nagrereklamo. Pero binuhat ko na siya para maupo sa kandungan ko. At huwag kalimutan ang parte kung saan tumutulong ang mabuting hukom. Habang ikinukwento ko ulit ng 100 beses, naisip ko kung gaano kakakaiba ang kapalaran. Kailangan kong mawala ang lahat para matuklasan kung ano talaga ang meron ako. Kailangan kong bumagsak sa pinakamababa para makita ang tunay kong lakas. At happily ever after? Tanong ni Serenity nang matapos ako. Happily ever after, pagtatapos ko. Natagpuan ng matapang na lola ang happy ending niya. Natagpuan mo ang happy ending mo, Lola, sabi ni Serenity. Tumingin ako sa paligid. Inihahanda ni Liwayway ang hapag para sa hapunan. Namumukadkad ang hardin. Nasa mga bisig ko ang magandang apo ko. At ang sulat mula sa foundation ay nangangako na tutulong sa higit pang babae. Mahal ko, sagot ko. Natagpuan ko nga. Nang gabing iyon, pagkatulog ko kay Serenity, naupo ako sa paborito kong armchair na may tasa ng tsaa at ang mga sulat na dumadating linggo-linggo mula sa mga babaeng natulungan namin. Isang matandang 75 anyos ang nagpasalamat sa akin sa pagbibigay ng lakas na harapin ang mapang-abusong anak niya. Isang 60 anyos ang nagsabi na nakuha niya ulit ang bahay niya pagkatapos subukan siyang dayain ng mga apo niya. Bawas sulat ay kumpirmasyon na may layunin ang karanasan ko na higit pa sa sarili kong sakit. Umupo si Liwayway sa tabi ko na may sariling tasa ng tsaa. Ano ang iniisip mo, Nay? Tungkol sa tatay mo, aminado ko. Gaano siya magiging proud sa natayo natin? Sigurado akong pinapanood niya tayo. Bulong ni Liwayway. At sa'yo, patuloy ko, gaano ako proud sa babaeng naging ka? Natuto ako sa pinakamahusay, sagot niya, kinuha ang kamay ko. Tahimik kaming naupo, nasisiyahan sa katahimikan ng gabi. Sa malayo, naririnig ang mahinang ingay ng lungsod. Pero rito, sa hardin namin, naghahari ang kapayapaan. Mahal kita, Nay, bulong ni Liwayway. At mahal kita, anak, sagot ko. Lagi kitang minahal, kahit sa pinakamadilim na sandali. At totoo yon, ang pag-ibig ng isang ina ay lampas sa mga sugat, pagkabigo, pagtataksil. Mas malakas ito kaysa pride, mas matagal kaysa sama ng loob, mas makapangyarihan kaysa anumang kayamanan. Nang gabing iyon, nakatulog akong mahimbing, walang bangungot, walang alalahanin. Natagpuan ko ang isang bagay na higit pa sa lahat ng pera sa mundo. Ang kapayapaan ng pag-aalam na ginamit ko ng matalino ang pangalawang pagkakataon ko. Sa huli, hindi ito tungkol sa kung gaano karaming pera ang meron ko o gaano karaming kapangyarihan ang ginamit ko. Ito ay tungkol sa pagbabago ng sakit ko sa layunin, kahihiyan ko sa lakas, at karanasan ko sa karunungan para sa iba. Natuto ako ng pinakamahalagang aral. Hindi kailanman huli ang lahat para ipaglaban ang sarili mo. Hindi kailanman huli ang lahat para baguhin ang kwento mo.